Si Caroline ay may ganitong uri ng moral na nagpagaan kay Davina. Patuloy niyang hinayaan ang departamento ng pakikipag-ugnayan sa publiko na ipalaganap ang balita tungkol kay Caroline sa lahat ng dako. Napaka-eye-catching ng titulong itinaas niya. Ang napakaraming balita sa opinyon ng publiko ay gumabay sa direksyon ng hangin. Ang mga dating magarbong balita ay unti-unting nakalimutan at ang katayuan ni Caroline bilang mistress ay malapit ng hugasan. Bukod dito, nakita ng lahat na pinupuri ng Brilliant Entertainment si Caroline. Naramdaman nilang lahat na hindi dapat tanggapin ni Arya ang shoot na ito. Kapag naon ito, malamang na ituring siya bilang foil ni Caroline. On the way to the filming site, tiningnan muli ni Luna ang mga larawan sa trending search. Sobrang effort talaga ni Danielle. Arya, hindi ko na kaya. Kumunot ang noo ni Luna. Ayaw niya talagang makita silang patuloy na mayabang. Ang daming draft ni Caroline. Nangangahulugan ito na mayroon siyang halaga sa negosyo. Sa mga tuntunin ng pamamahala ng kasikatan, areho kayong kailangang matuto ng higit pa mula sa kanyang koponan, mahinahong sabi ni Arya. Ang kanyang emosyon ay hindi naapektuhan ng mga bagay na ito. CJT. Binuksan ni Julia ang laptop sa tabi niya. Gusto lang ni Danielle na tulungan si Caroline na hugasan ang kanyang buhok, ngunit hindi niya inisip ang mga kahihinatnan. Kung matalo siya sa shooting ng reality show, mababagsak siya bukas kahit gaano pa siya kataas papuri ngayon. Ito ang karaniwang pamamaraan ng entertainment industry. Napangiti ng napakatahimik si Arya. Maliban kay Allen, ganito ang ugali niya sa lahat. Mahirap hulaan kung ano ang iniisip niya. Ang kanyang ngiti ay isang kalasag na lumalaban sa lahat. Iyon ang ibig kong sabihin. Nais ni Caroline ang lahat ng mga mapagkukunan sa bilog na ito at ibinigay ang mga ito sa kanya. Siya ang nag-stand out. Sinuportahan siya ni Davina sa ganitong paraan upang mapanatili ang kanyang puso at maging matatag ang anak sa kanyang sinapupunan. Teka! Kapag talagang sumikat si Caroline, ipopromote din nito ang status ng Brilliant Entertainment sa Entertainment Circle. Hindi ko lang alam kung matutugunan ni Caroline ang inaasahan ni Davina. Ang direktor at kameraman na gumawa ng pelikulang ito sa pagkakataong ito ay parehong internasyonal na parangal. Ang pagtatrabaho sa kanila ay nangangailangan ng ganap na propesyonal na kakayahan. Ang pagbaril ngayon ay napakahalaga. Nagpatuloy si Luna sa pagsusuri. Napangiti si Arya. Ang lugar ng pagbaril ay nasa isang pribadong hardin sa mga suburb. Magkasama ang lounge at dressing room. Umupo si Caroline sa tapat ni Arya. Ang damit at makeup artist ng lahat ay matagal nang inihanda. Nang dumating si Arya, wala siyang anumang pagtutol sa lahat ng mga pagsasaayos. May malabong ngiti sa mukha niya habang buhay. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-away si Caroline at ang makeup artist. Angkop ba sa akin ang mga damit na ito? Magpalit ka ng ibang batch. Parang mas sikat pa siya kaysa sa mga international superstar. Gayunpaman, kailangang aminin ng isa na siya ay may mataas na pamantayan ng aesthetics at alam kung paano pagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Ang kanyang figura ay pag-aari. Esmeralda type ng isang maliit na pamilya at hindi siya kasing tangkad ni Arya, kaya ang mga damit na pinili niya ay napakatangkad. Upang maipakita ang kanyang mahahabang binti, ang kanyang estilo ay dapat ding ang pinakakatangi-tangi at espesyal. Ngunit sa opinyon ni Arya kung paano ipakita ang kanyang tunay na sarili sa harap ng kamera, ang pangunahing tema ng shoot na ito at ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang gawin. Kung tungkol sa panlabas na anyo, hindi ito ang pinakamahalaga. Ang ating Caroline ay isang female star na pinapabora ng Brilliant Entertainment. Hindi lahat ay kayang ikumpara sa kanya. Mayroong ilang mga bagay na hindi kailangang isaalang-alang ng mga tao. Sarcastic na ngumuso ang katulong ni Caroline at naglakad na maihawak na mga tela. Paano kung maliwanag at maganda ang packaging? Akala ko kailangan mo lang akitin ang isang lalaking tulad ni Danielle. Ang mga kaswal na salita ni Arya ay naglantad sa pagkakakilanlan ni Caroline bilang isang may bahay. May mga bagay na hindi na mabubura kapag tapos na. Gaano man kahirap ang ginawa ni Danielle para maalis ang katotohanang dati na itong may bahay, hindi niya mababago ang katotohanan. Ang unang bahagi ng paggawa ng pelikula ay isang pakikipanayam sa pagkakakilanlan.
Hahayaan nitong maupo ang mga bituin sa harap ng kamera at sagutin ang ilang simpleng tanong. Dahil kabilang sa iisang kumpanya sina Arya at Caroline at parehong Asian women, inayos ng directing team na sila ay makapanayam. Bago magsimula, espesyal na sumugod si Davina sa venue ng paggawa ng pelikula. Remember, kahit gaano kabangis ang eksena sa ibaba ng stage, tumayo ka sa harap ng kamera. Kailangan mong mag-isip ng maayos at huwag gumawa ng anumang bagay na makakapagpahiya sa kumpanya. Pagkatapos ay binigyan niya ng makahulugang tingin si Arya, huwag kang gagawa ng anumang bagay na magsisisi sa iyo. Ate Davina, magsisikap ako. Iyon ay bago natapos ni Caroline ang kanyang pangungusap, dahan-dahang sinabi ni Arya. Naiintindihan ko. Hindi pinabulaanan ni Arya si Davina at hindi rin nakipagtalo kay Caroline. Ngunit habang ginagawa niya ito, mas nag-aalala si Davina na may pinaplano na si Arya at handa siyang harapin ang isang matinding suntok sa kumpanya sa kritikal na sandali. Ang kanyang malumanay at walang malasakit na ekspresyon ay naging dahilan upang hindi makita ng mga tao ang kanyang iniisip. Si Caroline lang ang mag-iisip na madaling pakisamahan si Arya. Sa hindi kalayuan, naghihintay si Daniel sa harap ng computer. Hinigpitan niya ang hawak sa phone niya. Kung nagdulot man ng gulo si Arya ngayon, talagang hindi siya magpapakita ng awa. Sa ngayon, ang pagsuporta kay Caroline ang pinakamalaking usapin ng kumpanya at hindi siya papayag na may manggulo. Ang dahilan kung bakit sabay silang lumabas ni Davina sa filming set ay dahil ayaw nilang makakita ng biglaang sitwasyon. Kung pinaglaruan sila ni Arya sa kritikal na sandali, makakabawi pa rin siya sa oras na iyon. Ngunit nang i-on ang kamera, makikita ng lahat na iba na ang ugali ni Arya at Caroline. Ang isa sa kanila ay nakaupo sa harap ng kamera at mukhang nagliliwanag. Nais niyang bihisan niya ang kanyang sarili bilang isang nakasisilaw na hiyas at maakit ang atensyon ng lahat. Ang iba naman ay naghintay ng malumanay na parang tubig. Ang mahiwagang ugali na nagmula sa kanyang mga buto ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi makatingin sa malayo. Maraming tao ang nagbubulungan sa ibaba. Sino ang mas makakabuti pagkatapos silang dalawa ay nasa iisang frame? Pinagpapawisan ang mga kamay ni Daniel habang nakatitig sa screen. Congratulations sa inyong dalawa na naging kalahok sa ika-10 episode ng Behind the Scenes. Ito rin ang unang pagkakataon na umakyat ka sa entablado ng ating reality show. Gusto kong itanong kung bakit mo piniling sumali. Ito ay isang karaniwang tanong, ngunit maaari itong direktang subukan ang mga personalidad ng kanilang dalawa. Caroline curled her lips and smiled confidently. I represent the brilliant entertainment. Makasali ako sa behind the scenes ay bunga ng pagsusumikap ng lahat. Kinilala ng assistant director at gumawa ng hand gesture. Nakatutok ang kamera kay Arya. Buong pagmamalaking itinaas ni Caroline ang kanyang mga labi upang makita kung ano ang maaari niyang sabihin. Hindi naman sa behind the scenes ang pinili ko, pero pinili ako ng team ng program. Pahalagahan ko ang pagkakataong ito. Magalang na sagot ni Arya at maluwag ang tono. She maintained a smile and very calm ang expression niya sa screen. Maliban sa literal na kahulugan, ang pangungusap na ito ay sumasalamin din sa mataas na peak ni Arya. Hindi siya nagmamadaling ipahayag ang kanyang sarili tulad ni Caroline, ngunit gumamit ng gayong simpleng magagalang na mga salita upang ipahayag ang kanyang sinseridad. Nagkatinginan ang direktor sa kasiyahan. Maliwanag, mas gusto nila ang pangalawang sagot. Napatingin si Caroline kay Daniel na nakatayo sa likod ng direktor at nag-isip ng plano. Kung gayon, ano ang masasabi niyong dalawa sa aming programang Behind the Scenes? Nang marinig ang tanong na ito, natutunan ni Caroline ang kanyang leksyon. Umiti siya at sinabing, gusto ko ring marinig ang sagot ni Arya. Sa pagkakataong ito, itinulak niya ang lahat ng tanong kay Arya. Kung may ibang artista ang nakatagpo ng ganoong problema, malamang na pag-usapan nila ito at ipapakita ang kanilang posisyon. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Arya. Bahagya siyang tumango at mumiti. Sa tingin ko, hindi ako kwalipikadong magkomento sa ganoong mataas na kalidad na reality show sa industriya. Mahinhin at angkop ang kanyang sagot. Tumabi sa kanya si Jason at tumango, nakatanggap ang host ng question card na ipinadala sa entablado sa huling minuto. Umubo siya. Ang susunod na tanong ay maaaring medyo matalas. Iniisip ko kung kaya ninyong ilarawan ang isa't isa bilang mga hayop.
Sa programa ng panayam, ang relasyon sa pagitan ng mga babaeng celebrity ay madalas na naging fuse para sa pagsisimula ng isang labanan. Saglit na nag-isip si Arya at hindi nag-atubili habang mahinahong sinabi, "Sa aking paningin, si Caroline ay parang paboreal." "Pinupuri mo ba ang kagandahan ni Miss Caroline?" Tanong ng host. Hindi sumagot si Arya. Isang ngiti lang ang ginamit niya bilang dulo ng kamera. Ang kanyang titig ay tila mabait, ngunit may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Ang mga balahibo ng isang paboreal ay talagang maganda, ngunit wala silang anumang nakakasakit na kapangyarihan o praktikal na gamit. Angkop lamang sila bilang isang ornamental na hayop para pahalagahan ng mga turista. Sa kanyang mga mata, si Caroline ay isang paboreal sa tabi ni Daniel. Kahit na ito ay maganda, ito ay lamang atar pansin. Palihim na kumunot ang noo ni Daniel. Hindi niya alam kung narinig ni Caroline ang sinabi ni Arya o hindi. Sa tingin ko si Arya ay tulad ng isang soro, napakatusod. Sa ganitong uri ng programa, tumigil ang kanyang panunuya sa antas ng kindergarten. Hindi na malaya ni Caroline ang pagbabago ng direktor at mga ekspresyon ng staff. She raised her eyebrows proudly, tama ang analogy ko. Palagi siyang nanatili sa Brilliant Entertainment at kilalang-kilala ko siya. Pakiramdam ni Daniel ay nablangko ang kanyang isip. Ano ang pinag-uusapan ni Caroline? Ang kayabangan niya ay ikinagulat ng iba. Kasabay nito, inisip din nila kung gaano karaming tao ang masasaktan niya sa entertainment industry sa kanyang iki. Sa pag-alala sa sagot ni Arya kanina, talagang nakita niya ito ng tumpak. Ano ang pagkakaiba ni Caroline at ng paborya sa parke na napapaligiran ng mga turista? Umaasa sa kanyang hitsura, ipinagmamalaki niya. Nakita ni Arya ang kahihiyan ng host at nakangiting sinabi, "Marahil ang mga kaibigan lang na pamilyar sa akin ang mas nakakakilala sa akin." Ang ibig niyang sabihin ay ang relasyon nila ni Caroline ay hindi kasing harmonious ng hype ng kumpanya. Nahukay din nito ang kanilang love triangle na natakpan ng balita. Nang marinig niyang huminto ang direktor, nakita niyang galit na umalis si Daniel sa studio na may hawak na telepono. Dapat ay nagmamadali siyang gumawa ng public relations. Bagaman hindi na i-broadcast ang paggawa ng pelikula, magkakaroon ng ilang mga eksena na i-upload online. Ang mga salita ni Arya ay nagtulak kay Caroline sa isang hindi magandang posisyon at si Caroline ay may kalokohang naisip na siya ang nangunguna. Inayos ni Caroline ang kanyang makeup at pinandilatan si Arya, "At least alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Wala kang sinabing random. Huwag gumawa ng gulo para sa pagbaril sa hapon. Kung hindi, magsusumbong talaga ako kay Daniel." Ganun ba? Sinulyapan lang siya ni Arya at naglakad patungo sa lounge sa tabi ng pinto na nakasabit sa kanyang mga balikat ang coat. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo kay Caroline. Wala pang 5 minuto, tinawag na ni Daniel si Caroline. "Paano mo nagawang kutyain si Arya ngayon lang? Ang gusto mong ipakita ay isang napaka-harmonious na relasyon sa kanya. Kahit na magpanggap ka bilang ikaw, kailangan mong kumilos ng kaunti tulad niya." Medyo inis si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Caroline at kung paano niya gagawin ang ganoong bagay na parang bata. Pero anong mali sa sinabi ko? Gusto mo bang ako na ang magkusa para paboran siya? Hindi masyadong natuwa si Caroline at mumuso. Kalimutan mo na. Dapat mong tandaan na ang paggawa ng pelikula ay lilipas ng napakabilis. Pakinggan mong mabuti ang direktor. Kapag maganda ang performance mo, ako lang ang makapagbibigay ng daan para sa iyo. Nakuha ko. Napaawang ang labi ni Caroline. Iniisip pa rin niya ang ekspresyon ni Daniel nang banggitin niya si Arya. Lihim siyang nagsiselos. Sa oras na ito, pinapanood ni Arya ang proseso ng pagbaril. "Arya, ito ang love lunch na ipinadala ni Director Jones." Ngumiti si Julia at kinuha ang pagkain na pinadala ni Allen. Si Allen ay abala sa trabaho, ngunit siya ay labis na nagmamalasakit kay Arya. Kahit wala siya sa tabi niya, kaya niya itong alagaan kahit saan. Nakakainggit. Sinabi din ni Direk Jones na pagkatapos ng kaganapan, bibigyan kanya ng isang malaking sorpresa. Narinig ang salitang nagulat, nag-init ang puso ni Arya. Ang kanyang magagandang mata ay natatakpan ng malambot na liwanag. "Sige, magpahinga ka na rin. Kailangan mo pang magtrabaho sa hapon." Laging naaalala ng mag-asawa ang isa't isa.
Kaswal na kinuha ni Arya ang kanyang telepono at binuklat ang mga mainit na headline ng balita sa bansa. Gaya ng inaasahan, nakita ng ilang entertainment reporter ang tungkol sa mga lumang larawan ni Daniel at Caroline. Ang kanilang love triangle ay muling inilabas para sa pagkonsumo. Wala siyang pakialam dito. Ngunit malamang na nag-aalala sina Daniel at Davina kaya nahihilo sila. Sa orihinal, magandang pagkakataon para kay Caroline na makapasok sa internasyonal na industriya ng pelikula, ngunit naging isang hangaal na bagay ang tumapak sa sarili niyang buntot. Akmang isasara na ni Arya ang telepono, nakatanggap siya ng mensahe mula sa silid ng sekretarya ng Dahwa. Madam, inutusan ni Director Jones ang Public Relation Department na naka-standby 24 paghahati 7. Kung makatagpo ka ng anumang hindi inaasahang sitwasyon sa panahon ng pagbaril, maaari kang makipag-ugnayan sa amin kaagad. Kapag desperado na si Daniel, magsisimula kaagad ang Dahwa Entertainment ng pampublikong debate. Sa oras na iyon, hindi makakataka si Caroline nang hindi nasaktan. Ang lalaking kumukontrol sa kapalaran ng entertainment circle ay nakatayo sa likod niya, pinoprotektahan siya sa lahat ng oras. Agad na dinyal ni Arya ang numero ni Allen. Ginamit mo muli ang iyong pribilehiyo para sa akin. Hanggat handa ka sa buong Dahwa ay nasa iyo. Gusto niyang layawin si Arya, sinong maglalakas loob na pigilan siya. Itong lalaking ito na kumukontrol sa entertainment circle ay talagang sobrang layaw sa kanya. Hindi ako magkakamali. Huwag kang mag-alala. Ang taong nagtulak kay Caroline sa isang desperado na sitwasyon ay malinaw na siya, ngunit sa mga mata ni Allen, talagang hindi niya maaaring hayaan ang iba na magkaroon ng pagkakataon na saktan siya. Okay, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Ngumiti si Allen. Walang pasubali siyang sinuportahan ang lahat ng mga desisyon nito. Hindi napigilan ni Arya ang kanyang mapagmataas at banayad na kaayusan. Hindi naman mabigat ang shooting task. Kabisado niya ang proseso ng paggawa ng pelikula. Ngunit hanggang sa huling sandali, hindi siya mapakali. Matapos magpahinga sandali ni Arya, nabalitaan niya kay Luna na nakipag-away si Caroline sa makeup artist. Nadama niya na ang mga tela na inihanda ng makeup artist para sa kanya ay masyadong pangit at dapat isuot ang mga tela na inihanda niya. Ang mga kulay ay matingkad at nilagyan ng mga diamante ng tubig. Nang walang anumang panlasa nakikita ko na ang mga makeup artist na iyon ay hindi makapagsalita. Hindi ba nagpunta si Davina para alagaan ito? Tanong ni Arya. Hindi niya inalagaan. Ang mga larawan ni Caroline at Daniel ay tumalon sa hot search list. Malamang pumunta si Davina para alagaan ito. Maging si Caroline ay wala pa ring alam. Masyadong malungkot ang masungit na tingin na iyon. Sinasabi pa lang ni Luna nang makarinig siya ng katok sa pinto. Itinulak ng staff ang pinto at pumasok. Miss Arya, mangyaring pumili ng isa sa mga telang ito. Pagkasabi niya nito ay nag-aalangan ang ekspresyon niya. Naintindihan naman agad ni Luna. Caroline, pinili niya ba ito? Ito di. Hindi mo ba masasabi sa amin? Sinadya ni Luna na hininaan ang boses at si Julia ay natense din sa gilid. Napili na ni Miss Caroline ang ilang set na ito para kay Miss Arya. Lumambot ang boses ng staff habang nagsasalita. Ang ganitong uri ng bagay ay palaging mangyayari sa bilog na ito. Pagkatapos ng lahat, si Caroline ay isang artista na lubos na iginagalang ng Brilliant Entertainment. Kumunot ang noo ni Luna at naglakad para tingnan. Galit na galit siya, napakalinaw ng mga telang ito. Kung isusuot mo ang mga ito, hindi ka magmumukhang energetic sa harap ng kamera. Sinadya ito ni Caroline. Pupunta ako at hahanapin siya. Luna, hindi na kailangan, mahinang tawag sa kanya ni Arya at umiling sa kanya. Nasa ibang bansa kami. Huwag gumawa ng gulo sa iba. Sa tingin ko, hindi masama ang set na ito. Itinuro niya ang isang damit na kulay asul na tubig. Maaaring ay highlight ng simpleng disenyo ng baywang ang ugali ng isang tao. Maaari ba itong gumana? Kahit galit si Luna, iginalang niya ang pinili ni Arya. Isa pa, ginawa ito ni Arya kaya siguradong may mga plano siya. Kaya kinawayan ni Luna ang kanyang kamay at hinayaan ang mga tauhan na umalis. Ang palabas na behind the scenes ay hindi para ipakita ang kagandahan ko, kundi para ipakita ang pagiging profesional ko. Kung magbibihis ako ng maayos, gagawin ko lang na ayawan ako ng mga tao.
Kailangan kong problemahin ang makeup artist para matulungan akong baguhin ang hairstyle ko. Dahil gusto ni Caroline na maging isang magandang paboreal, siya ay pupunta sa kabaligtaran na paraan. Hindi ito red carpet show kundi prop lamang. Nang marinig ang mga salita ni Arya, nagpahayag sina Luna at Julia ng kanilang pagsang-ayon. Bago i-shoot ang pangalawang segment, nakasuot si Caroline ng isang mahabang napakarilag na mahabang damit na may mga palamuting brilyante sa kanyang ulo. Ang damit na ito ay napakaganda, ngunit hindi ito naging masaya kay Jason at sa iba pa. They communicated each other in English. Ano ang suot niya? Siguradong nagbibiro siya. Walang nagsabi sa kanya na nasa labas ang lokasyon ng shooting. Kaya ba niyang mapanatili ang kanyang stamina sa ganoong kataas na takong? Umiling si Jason. Sa sandaling ito, lumakad si Arya. Suot niya ang mga telang inihanda ng crew at nakatali ang buhok. Ang kanyang makeup ay malinis at natural at ang kanyang ngiti ay banayad. Nagbigay siya ng sariwa at magandang pakiramdam. Kung ikukumpara kay Caroline na sobra ang palamuti sa kanyang katawan, para siyang isang puti at walang bahid na perlas. Bahagyang tumango ang mga direktor at hindi na nagsalita pa. Naisip ni Caroline na natabunan niya si Arya at buong pagmamalaki na lumabas na nakataas ang ulo. Dahil nakaayos ang shooting location na nasa labas, matapos maglakad ng 10 minuto, nakita ni Caroline ang pagod na hitsura. Nang tingnan niya ang eksenang nakatambak sa lupa, kumunot ang noo niya, kumukuha ng litrato dito. Tumingin sa kanya si Jason ngunit hindi ito sumagot. Naipadala na sa kanila ang arrangement para sa paggawa ng pelikula. Ang isang profesional na aktor ay hindi magtatanong ng ganoong katangahang tanong hanggang ngayon. Maghanda kayong dalawa. Bibigyan ka namin ng iba't ibang mga script. Dumaan ka muna sa mga script at i-film ang buong proseso ng iyong pagsusuri sa pagsasalita. Pagkatapos nito, magpalit ka ng costume sa dula at opisyal na kumilos ng isang beses. Minsan, kinagat ni Caroline ang kanyang mga labi at nagpakita ng disgusto. Umiling ang staff at umalis na. Anong papel ang ginagampanan mo? Tiningnan ni Caroline ang script sa kamay niya. Tita talaga ng babaeng lead ang role na binigay sa kanya. Hindi niya gustong gumanap ng ganoong lumang papel. Babae lead, Ava. Magpalit na tayo. Hindi na hinintay ni Caroline na tumutol si Arya. Direkta niyang kinuha ang script mula sa kanyang mga kamay at pumunta sa gilid sa ilalim ng puno para magsimulang magsulat. Ngumiti si Arya nang walang pakialam at hindi tumutol. Noong binigay na sa kanila ng staff ang script kanina, may invisible camera na nagsimulang mag-film. Malamang na hindi tiningnan ni Caroline ang mga pagsasaayos ng paggawa ng pelikula at hindi alam na ang kanyang masamang ugali ay ganap na maitala. Walang gaanong salita ngunit ang papel na ito ay hindi madaling maunawaan. Ito ay isang sipi mula sa klasikong pelikula. Ang pangalan ni Tita ay Genesis. Para maging masaya ang babaeng lead, isinakripisyo niya ang lahat at nagdala pa ng malaking halaga ng debt. Nang malaman ito ng pinuno ng babae, labis siyang nagpasalamat sa kanya at ibinalik siya sa kanyang tabi upang mapayapang gugulin siya sa mga susunod na taon. Naramdaman ni Arya na napaka-challenging ng role na ito. Nang sabihin ng direktor na magsisimula na, tuluyan na niyang isinausaw ang sarili sa role. Naka-on ang kamera. Lumabas si Caroline na nakasuot ng damit na iyon. Nang makita niya si Arya, walang nikatiting na alindog sa kanyang mga mata, titad. Dalawang hakbang pasulong si Arya at malinaw na ipinakita ang ekspresyon ng taong gustong magsalita, ngunit hindi makapagsalita. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ava, bakit ka nandito? Tumingin ang direktor sa screen at inabangan ang pagganap ni Caroline. Kung tutuusin, isa siyang artista na suportado ng Brilliant Entertainment Company. Sasali rin siya sa kompetisyon para sa reyna ng pelikulang Golden Spear. Hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi tuluyang pumasok si Caroline sa role. Itinuring pa niya si Arya bilang kanyang karibal sa pag-ibig. When she said the lines, she was very stiff, making the directors frown. Matatawag din itong acting. Gayunpaman, mahirap unawain ang karakter ng pangunahing babae. Marahil ay hindi inayos ni Caroline ang sarili at hindi sila tumigil sa pagbaril. Hindi napansin ni Caroline ang sarili niyang problema at binigkas niya ang mga linya sa harap ng kamera.
May mga lugar pa rin na wala siyang pakialam sa posisyon ng kamera at nakatutok lamang sa pagpapakita ng kanyang kagandahan. Napakaganda nga ng suot niya pero gawa ito at hindi palabas. Nakatayo lang siya at isa lang siyang nagsasalitang vase. Sa kabilang banda, hindi lamang ipinakita ni Arya ang damdamin ng kanyang karakter, ngunit idinagdag din ang kanyang sariling karanasan. Bawat galaw niya ay nakakapagpakilos ng mga manunood. Pinaramdam nito sa mga tao na siya talaga ang karakter sa dula. Kung anong uri ng mga tela ang kanyang isinusuot ay hindi mahalaga. Ang kanyang mga mata ay perpektong ipinakita ang kaluluwa ng karakter. Ito ay isang tunay na artista. Kinokontrol pa niya ang kanyang paghinga ng napakatalino. Sa sandaling lumingon siya, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Itinulak ng kamera ang pasulong at nakunan ang mga luha ni Arya. Pagkatapos, mabilis itong bumaril kay Caroline. Sa oras na ito, dapat siyang magbigay ng angkop na tugon. Pero natigilan siya. Baka sa mukha niya ang pang-aalipusta. Nalaman niyang matapos siyang makuhanan ng kamera, dahan-dahan niyang sinabi ang mga linya. Sa mga oras na ito, napakakulit na ng mga mukha ng mga direktor. Tiningnan ni Jason ang script. Ang sumunod na 2 o 3 minuto ay ang lahat ng mga eksena ni Caroline. Hindi na sila interesadong magpatuloy sa panonood. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga aktor ay hindi kung ano ang kanilang ginampanan, ngunit upang gawing tubig at putik ang kanilang mga sarili, upang lumikha ng mga kaluluwa ng mga karakter sa dula. Naisip ni Caroline na napili niya ang isang magandang role na karakter. Ngunit siya ay pabaya at ganap na naging palara ni Arya. Habang sinasabi ni Caroline ang mga linya, nanatili si Arya sa kanyang sariling estado at hindi nag-alinlangan. Kapag kinuhanan siya ng kamera anumang oras, siya ang karakter sa dula, Tita Genesis. Matingkad na ipinakita niya ang ganoong uri ng ekspresyon. Ang ilang taon na hindi siya kumilos ay hindi nakakaapekto kay Arya. Sa halip, ginawa nitong mas makatotohanan at malinis ang kanyang pagganap. Okay, susunod na magpapalit ng damit ang aktor. Pagkasabi nito ng mga direktor ay bahagyang yumuko si Arya sa kameraman at sa mga direktor. Nagsumikap daw siya at saka tumalikod para kumuha ng tubig kay Luna. Agad namang nag-relax si Caroline at mayabang na iwinagayway ang kanyang pamaypay habang naglalakad patungo sa lounge. Nang magpalit na sila ng tela, sinimula ng kamera ang pag-film ng pagsusuri ng mga direktor sa mga aktor. Dahil sa pakikipagtulungan, ang pagsusuri ng mga direktor kay Caroline ay simple. Nang suriin nila si Arya, seryoso sila. Lampas sa inaasahan ko ang performance niya. Inaasahan ko ang kanyang pagganap sa hinaharap. Nung gumanap si Arya, parang nakita ko sa duwende ang nahulog mula sa mortal na mundo. Siya ay may napakataas na plasticity at uniqueness at maaaring ganap na italaga ang kanyang sarili sa papel. Siya ay isang bihirang magaling na aktor. Ako. Naniniwala na ang kanyang landas sa pag-arte ay magiging mas malayo at mas malayo. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng programa na makatanggap ng ganoon kataas na papuri ang isang aktres mula sa mga direktor. Bago na i-broadcast ang programa, hindi maririnig ng mga aktor ang mga salitang ito. Upang matiyak ang pagiging tunay ng programa, walang pagbabawas ng anumang mga eksena, kabilang ang kawalang kasiyahan ng mga direktor sa masamang ugali ni Caroline at Caroline sa mga manggagawa hanggang sa na-i-broadcast ang programa. Ang lahat ng ito ay ipapakita sa harap ng madla. Mula sa koridor ang tunog ng high heels ni Caroline. Napatingin si Luna sa labas ng pinto, nandito rin si Daniel. Umupo si Arya sa harap ng cosmetic mirror na walang reaksyon. Kailangan niyang maging responsable para sa kanyang trabaho at hindi maapektuhan ang muod ng paggawa ng pelikula dahil sa kanila. Arya, may sasabihin ako sa'yo. Tumingin si Daniel kay Caroline at saka tumingin kay Luna. Pwede bang palabasin mo muna siya? Special assistant ko si Luna. Wala akong itatago sa kanya. Kung may sasabihin si Direk Daniel, siguro next time. Nagpalit na si Arya ng kanyang mga tela sa kanyang break. Nagpapahinga siya habang naghihintay ng signal mula sa directing team. Mayabang na tinakpan ni Caroline ang bibig at ngumiti. Daniel, wag mong sabihin sa kanya. Sa tingin ko ay hindi niya kakayanin ang pagpapasiglang ito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng disdain kay Arya, na parang nanalo na siya sa laban. Hindi pinapansin ang kanyang pang-aasar, mahinahong itinalikod ni Arya ang kanyang ulo,
tinatrato sila bilang hangin. Napakunot ng noo si Arya dahil sa walang pakialam niyang ugali. Umubo siya, kalimutan mo na. Kapag dapat mong malaman, natural mong malalaman. Pagdating ng panahon, sana maging kalmado ka pa. Huwag mo akong bigyan ng problema at ang kumpanya. Hinampas ni Arya ang script sa kanyang kamay at isinara ito. Hindi ako ay gaya ng iniisip mo. Iniistorbo niyo ang trabaho ko. Malamig na binitawan ni Arya ang pangungusap na ito. Sa sumunod na segundo, mabilis na pumasok ang dalawang bodyguard na nakaitim at hinabol sila Daniel at Caroline palabas. Pakiusap. Malamig nilang inilabas ang salitang ito at iniunat ang kanilang mga braso para pigilan si Daniel. Ang kanilang matatangkad na figura at mapupulang mukha ay parang bakal na pader, dahilan para hindi makalapit si Daniel kay Arya. Daniel, bakit may bodyguard si Arya? Binayaran mo ba siya para kunin sila? Nakaramdam ng selo si Caroline at patuloy na nagtanong kay Daniel. Paano ito posible? Tumingin si Daniel sa likod ni Arya at mumuso, hindi talaga siya kayang bitawan ng kumpanya. Pumunta ka at bumaril. Hindi mo kailangang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Hayaan mo lang siyang magsisi. Noong una, gusto niyang ipaalam kay Arya na malapit na silang magpakasal ni Caroline. Maaari din itong isaalang-alang bilang pagkakaroon ng isang account ng kanilang mga nakaraang damdamin upang maiwasan ang Arya na pansamantalang magdulot ng isang eksena. Ngayon ay tila hindi na niya kailangang gawin iyon. Nang makita ang mukha ni Arya na ibang-iba sa mukha noon, tanging galit ang namuo sa kanyang puso. Paanong wala siyang pakialam dito? Nakita ni Caroline na nagalit si Daniel dahil kay Arya at natuwa siya. Pumunta ka at alamin kung saan kinuha ni Arya ang kanyang mga bodyguard. Gusto ko ring mag-imbita ng ilan. Ngunit ang kumpanya ay tila walang ganitong pondo, medyo napahiya ang katulong ni Caroline. Kahit na si Caroline ang kasintahan ni Daniel, hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya kung hindi siya ang posisyon ng mistress ng kumpanya. Ano? Nakuha ito ni Arya. Dapat mayroon din ako nito at lahat ng iyon ay mas mahusay kaysa sa kanya. Huff na umalis si Caroline habang nakatapak ng high heels. Tiningnan ng kanyang assistant ang branded pattern sa kaliwang dibdib ng bodyguard at bahagyang kumunot ang noo, mukhang nakita ko na ang pattern na ito sa isang lugar. Nakita ni Luna si Caroline na naglalakad ng malayo at naglakad pabalik sa kwarto. Binuhusan niya si Arya ng isang basong tubig, gusto mo bang itanong ko sa sitwasyon nila? Sa tingin ko hindi ganoon kasimple. Hindi na kailangan. Gawin muna natin ang trabaho natin. Si Arya ay palaging makatuwiran at ang kanyang mga personal na damdamin ay hindi makakaapekto sa kanyang trabaho. Bukod dito, ito ay isang mahalagang internasyonal na kooperasyon. Gusto niyang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito. Hakbang-hakbang siyang naglakad papunta sa kinatatayuan ng movie queen noon. Ngayon, hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay. Napakabilis, nilagyan ng pampaganda ng makeup artist si Arya. Matapos makitang isuot niya ang tela ng tiyahin ng drama na si Genesis, natakot ang makeup artist na hindi makontento si Arya sa makeup ng katandaan. Kaya nakangiti siyang nagpaliwanag, dahil sa pangangailangan ng role, maaari kang gumawa ng ilang makeup adjustments para maging mas angkop ang iyong edad para sa mga karakter sa dula. Okay, simulan na natin. Napaka-cooperative ni Arya. Pumikit siya at umupo sa makeup chair. Sumagot ang makeup artist ng gihi. Makalipas ang halos 40 minuto, natapos ni Arya ang kanyang katandaan na pampaganda. Nagdagdag ang makeup artist ng mga fine lines at age spots sa kanyang maganda at batang mukha. Gumawa rin siya ng ilang skin loosening treatment. Si Arya ay talagang mukhang isang babae na higit sa 50 taong gulang. Sobrang ganda ng mata mo. Hindi ko talaga kayang magmukhang matanda. Humingi ng paumanhin ang makeup artist. Ngumiti si Arya at tumingin sa salamin, napakagaling ng makeup skills mo. Handa na ba ang mga artista? Magsisimula ang pagbaril sa loob ng 3 minuto. Ang mga tauhan ay nag-broadcast ng broadcast. Nang sumugod si Arya, sinusubukan na ni Caroline na makalapit sa mga direktor. Nang makita niyang lumapit si Arya na nakabalak kayo bilang matandang babae, humagalpak siya ng tawa, ang pangit naman. Pakiramdam ko ay hindi na kailangang mag-makeup si Arya.
Hanggat tinanggal niya ang kanyang makeup, magiging perpekto ito sa karakter. Hahahadi. Nang lumabas ang mga salitang ito, lihim na napakunot ang noo ng mga direktor. Hindi ba ang dalawang babaeng artistang ito ay contracted artists mula sa Brilliant Entertainment? Bakit sila parang apoy at tubig? Ang mga salita ni Caroline ay ganap na wala sa linya. Ang makeup ni Arya ay 100% malapit sa karakter sa dula. Siya ay handa na maglagay ng pampaganda para sa kapakanan ng isang artistikong pagtatanghal. Ito ay ang profesionalismo ng isang artista. Napakabata ng mga sinabi ni Caroline. Hindi nag-abala si Arya kay Caroline. Matapos ngumiti sa mga direktor, naglakad siya papunta sa kanyang upuan. Hindi napansin ni Caroline ang kanyang pagkakamali at lumakad ng may pagmamalaki. Maingat na inayos ni Arya ang script sa kanyang isipan. Matapos kumpirmahin na walang pagkakamali, iminuestra niya ang kamera. Nagkatinginan ang mga direktor at nakita nilang handa na si Caroline. Jason. Sumigaw, simulan. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga ilaw at mga eksena ay naibalik sa orihinal at kailangan ng kamera para ipagpatuloy ang shooting. Ito ay isang pagsubok ng propesyonal na kakayahan ng aktor. Nasa screen ang iyak na eksena ni Arya. Kumpara kanina, mas focused ang ekspresyon niya. Bahagyang nagbago ang kanyang mga mata at idinagdag ang ilan sa mga pagbabago ng oras at pag-aatubili na humiwalay sa babaeng lead. Itinuring niya ng buo si Caroline bilang isang karakter sa pelikula at hindi isang taong kilala niya sa totoong buhay. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi nakaapekto sa pagganap ni Arya. Sa kabilang banda, hindi maganda ang tono at mga mata ni Caroline. Mula sa kamera, tila nasiyahan siya at gustong ipakita ang kanyang kataasan. Hindi niya naunawaan ang tunay na layunin ng programang ito. Hindi gustong makita ng mga direktor na naglalaban ang dalawang aktor sa iisang entablado, ngunit nais nilang ipakita sa mga manonood ang tunay na anyo ng mga aktor sa likod ng mga eksena sa harap ng entablado. Masasabing lubos na naunawaan ni Caroline ang kahulugan ng programa. Ang kanyang pagganap ay napaka-immature at hindi profesional. Huminga ng malalim si Jason at sinabing, mabuti na lang na imbitahan ko si Arya. Ang episode na ito ay hindi masyadong masama. Interviewin natin sila about their filming experience and then we can stop. Tinapik niya ang balikat ng kasamahan at umalis sa venue ng shooting bitbit ang kanyang telepono. Gusto niyang makausap kaagad si Nasha tungkol sa magandang performance ni Arya at ipaglaban ang susunod na pagkakataon na magkatrabaho. Nabigla rin ang ibang direktor at photographer sa performance ni Arya. Nagpalit na ng damit si Arya. Pwede siyang ma-interview anumang oras, sabi ni Luna sa cameraman. Okay, ngayon. Bago pa matapos magsalita ang cameraman, narinig niya ang matinis na boses ni Caroline mula sa dressing room. Ah! May mga bug. Nawala ang katinuan niya at tumakbo palabas ng dressing room. Magulo ang buhok niya at madumi ang mukha. Sa sandaling makita niya ang cameraman, sumigaw siya, ang paglilinis dito ay masyadong basura. Umuso siya at galit na galit. Narinig ni Daniel ang balita at nagmamadaling lumapit. Direktang ipinulupot ni Caroline ang kanyang braso sa kanyang braso at nagkunwaring may kasalanan. Daniel, nagsumikap akong mag-shoot buong araw ngayon. Pagpasok ko pa lang sa dressing room, may nakita akong malaking surot. Nakakadiri talaga. Umubo si Daniel. Mali ba ang nakita mo? Hindi naman, o maisadyang tinakot ako at pinakawalan ang mga bob. Tinitigan ni Caroline si Arya, dahil ba pinili ko ang babaeng lead at ninakaw ko ang iyong limelight at pinalagyan ka ng ganoong pangit na makeup sa shooting. Kaya nga nagsiselos ka sa akin at sadyang naglalabas ng mga bob para takutin ako. Sinamantala ni Caroline ang pagkakataon at sinigawan si Arya. Natigilan ng mga tao sa paligid. Masyadong mayaman ang kanyang imahinasyon. Ang tatlong kuha ngayon ay sumasalamin lahat sa lakas ni Arya at sa kanyang pagiging hindi propesyonal. The moment she had the chance, tinulak niya si Arya at ngayon ay nagpakita pa ng hindi makatwirang tingin. Kung hindi dahil artista rin ng Brilliant Entertainment si Arya, talagang magdududa sila sa standards ng kumpanyang ito. Artista din siya ng kumpanya. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Kung ikukumpara kay Arya, ang mga aksyon ni Caroline ay masyadong mababa. Nang makita ang eksenang ito, bumulong ang cameraman sa Ingles.
Hindi napansin ni Caroline, ngunit malinaw na narinig ito ni Daniel. Caroline, wag mo nang sabihin. Pinigilan niya si Caroline at hinila sa gilid. Isantabi mo muna si Bob. Ako na ang bahala sa company sa hapon. Paano ang pag-film? Siyempre sobrang successful. With me around, there's nothing na hindi maayos. Napagkamala ni Caroline na kontento sa kanya ang mga ngiti ng mga direktor. Sa mga mata niya, napakaluma at pangit ng makeup ni Arya noon. Siyempre ang namumukod tangi ay siya. Sigurado ka bang walang nangyari? Daniel, I saw very clearly na tuwang-tuwa ang mga direktor noong kakaalis pa lang nila. Maayos naman ang acting ko. Ang aking mga ekspresyon ay maayos mula sa simula hanggang sa katapusan. Nang makitang may kumpiyansa itong sinabi ni Caroline, hindi na nagsalita pa si Daniel. Inayos niya na matanggap ni Arya at Caroline ang huling panayam sa lounge. Okay, stop. Pagkaalis ng cameraman ay si Arya na lang at ang iba pa ang naiwan sa lounge. Daniel, pagod na ako. Tara na sa hotel at magpahinga, sabi ni Caroline. Napatakip siya sa kanyang noo at nagkunwaring pagod na pagod. Sabay na umiwas ng tingin sina Luna at Julia. Hindi nila gustong makita siyang kumilos ng ganito. Arya, saan ka nakatira nitong ilang araw? Biglang naisip ni Daniel ang bagay na ito. Ang kinaroroonan ni Arya nitong mga ilang araw ay hindi sigurado. Sa mga pribadong bodyguard na ito na biglang sumulpot, maaaring bumalik na si Arya sa pamilya Morrison. Natapos ko na ang trabaho ko. Wala kang karapatang makialam sa ibang mga bagay. Mahinahong sagot ni Arya. Hindi siya interesadong ilantad ang kanyang buhay at ayaw niyang istorbohin si Allen ng mga tao ni Daniel. Bagamat hindi man lang nahawakan ng kanyang mga tao ang isang hibla ng buhok ni Allen, haharapin sila ng mga bodyguard. Ikaw! Sinamaan siya ng tingin ni Daniel. Walang artista ang ganap na umalis sa kontrol ng kumpanya. Kung gusto mong sumikat, mas mabuting bantayan mo ang ugali mo sa akin, kung hindi. Tuwang-tuwa si Caroline nang makita niyang hinatak ni Daniel ang mahabang mukha kay Arya. Tumikim siya mula sa gilid. Daniel, huwag kang makipagtalo sa kanya. Kapag ipinalabas ang programa sa Biyernes, malalaman niya na wala siyang karapatang makipagtawaran. Marahang itinulak ni Caroline ang tasa ng tsaa sa mesa at nahulog ang tasa ng tsaa. Mabilis na pumunta ang mga bodyguard at humarang sa harap ni Arya. Kailangan mo ba kaming palayasin sila? Hindi na kailangan. Alam ni Arya na ang mga bodyguard na ito ay kinuha ni Allen para sa kanya. Hanggat ang kanyang mga utos ay hindi lumalabag sa batas at moralidad, kukumpletuhin nila ito para sa kanya. Ngunit sa oras na ito, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Caroline, tamad na akong makipagtalo sa iyo. Maghintay hanggang sa may broadcast ang programa. Sa araw na iyon, talagang inaabangan ko ang iyong mga ekspresyon pagdating ng panahon. Nais niyang ganap na talunin si Caroline sa kanyang lakas. Ito rin ang unang hakbang ng kanyang plano para magbalik. Galit na galit si Caroline at naggangalit ang kanyang mga ngipin. Daniel, tingnan mo ang kanyang mayabang na ugali. Mabilis na ayusin ang trabaho para mas malayo siya rito. Ikinalulungkot kong binigo kita. Ngayon ay may karapatan si Arya na pumili kung tatanggapin ang mga kaayusan ng kumpanya o hindi. Malamig na ngiti ang sagot ni Luna. Daniel. Galit na galit si Caroline kaya tinapakan niya ang kanyang mga paa. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. May mga kailangan pa kaming ihanda. Tayo muna. Umiling si Daniel. 2 hakbang ang ginawa niya at saka tumalikod para tingnan si Arya nang may pagkabigo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Nagmamalasakit ka lang sa kita at nagpapanggap. Wala kang pakialam sa mga walang laman na pamagat na ito noon. Arya, nagbago ka na. Talaga? Hindi maitatanggi ni Arya ang isang ngiti, pero mas gusto ko ang itsura ko ngayon. Kahit anong isipin ni Daniel sa kanya, unti-unti niyang nababawi ang mga pangarap niya. Walang pag-asa. Umalis si Daniel kasama si Caroline sa kanyang mga bisig. Pagtingin sa kanilang likuran, kalmado ang mga mata ni Arya. Kakapasok lang ni Arya sa sasakyan nang makatanggap siya ng video call mula kay Davina. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, bumalik sa iyong bansa sa lalong madaling panahon. Huwag mong bigyan ng problema ang kumpanya. Malamig niyang utos kay Arya. Ang aking mga pagkain at tirahan ay self-paid.
Hindi ito nakakaapekto sa mga interes ng kumpanya. Kung hindi ako babalik sa aking bansa, ito ay aking kalayaan. Saglit na huminto si Davina, Arya, pagkatapos may broadcast ang behind the scenes, ang kumpanya ay mamumuhunan ng maraming pera at mapagkukunan para kay Caroline. Sa oras na iyon, walang lugar para sa iyo sa entertainment circle. Kung ako sa iyo, mas maaga pa sana ako para maiwasan ang wala. Sa tingin ninyong lahat si Caroline ay isang perpektong trumpo, pagkatapos ay maghintay at tingnan. Tingnan natin kung ano ang resulta. Ang kawalang interes na hitsura ni Arya ay nagdagdag ng kaunting katatagan sa kanya. Matiim siyang tinitigan ni Davina dahil galit na galit ang ugali ni Arya. Dapat niyang ganap na sirain si Arya at hayaan siyang hindi bumalik sa entertainment circle. Kung papayagan siyang bumalik, magiging time bomb lang siya para sa kumpanya at sa pamilya ni Parker. Hindi niya dapat hayaang bumalik. Kung hindi, tiyak na tatapakan niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Babayaran mo ang halaga ng iyong kayabangan ngayon. Walang awa na ibinato ni Davina ang pangusap na ito at ibinaba ang telepono. Arya, sa tingin ko ay hindi ito pababayaan ni Davina. Nag-aalalang sabi ni Luna. Ang sitwasyon ngayon ay hindi ako nag-iisa. Kahit anong gawin niya, hindi ako masisira. Napakalinaw ni Arya na pagkatapos na may broadcast ang programa, lalo siyang kinasusuklaman ng magkapatid na Parker. Pero kahit noon pa man, hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya ngayon. Babantayan kong mabuti ang mga galaw doon. Kailangan mo lang mag-concentrate sa trabaho mo. Tinapik ni Luna ang balikat niya. Sa oras na ito, sila ni Julia ay ganap na susuportahan si Arya. At saka, nasa likod pa rin namin ang dahwa. Tiyak na walang magiging problema,